Magandang araw po sa ating lahat. Sa muli ay naririto na naman tayo sa AITV5 upang ihatid sa inyo ang kapihan sa PIA, handog sa inyo ng Philippine Information Agency sa pakikiisa sa istasyon ng AITV. At taus-puso po ang aming pasasalamat sa ating station manager, si Engineer Chris Esbreño, kasama po ang school director, ang ating butihing school director ng Emilianum College Incorporated, si Father Romel Ermita, at syempre pa, itong ating mga masisipag na mga crew na lagi na po ay handang tumulong sa atin sa tuwing tayo ay magpoprograma dito sa AITV sa ating kapihan sa PIA. So, hindi rin po lubos ang aming pasasalamat kung hindi namin ma-recognize at ma-acknowledge ang ating mga bisita na naririto ngayon sa loob ng studio. Kasama natin ang mga mag-aaral sa first year Mascom students sa ilalim ng patnubay ni Professor Toti Lorilla na naririto din po ngayon. And kasama din natin ang mga representatives coming from our fisherfolk sectors in Sorsogon at ang ilang mga media na naimbita po natin dito upang makisa sa atin sa kapihan sa PIA. So, ang kapihan sa PIA ay isang estratehiya ng Philippine Information Agency upang ihatid sa inyo ang mga napapanahong paksa, mga napapanahong issue, at upang matulungan ang ating mga kababayan na makagawa ng mga matatalino at angkop na desisyon para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Okay. So, kasama natin dito ang mga mula sa media, kasama natin mula sa Wow Smile Radio, si Mr. Edgar Tumangan. Kasama din natin si Mr. Redford Matus sa Kasanggayahan FM. And sino pa ba ang ibang kasamahan natin sa media? Si Miss Lynn Jimenez na maraming istasyon ang kinakatawan. And ang ating mga sa sektor naman ng Fisher Folk, nandito ang 5 representatives natin. 5 ba ang nandito ngayon? Or 4, ano? So, isa-isahin natin si Mr. Cesar Malazarte, ang ating Provincial Fisher Folk Leader, City Farm C. No? So, nasaan si Sir? Okay. Welcome po, Sir. And then, Mr. Billy Espaldon, Deputized Fish Warden ng Barangay Macabari, Barcelona, Sorsogon. Siya din po ang chairman ng Fisher Folk Association sa Barangay Macabari sa Barcelona. Okay. And then, welcome po, Sir. We have here with us also Mr. Bernard Abitria, Municipal Farm C ng Donsol, Sorsogon, at siya din po ang alternate Provincial Fisher Folk Leader. Alternate siya ni Mr. Cesar Malazarte. No? Welcome po, sir. And then we have here with us also Mr. Quintin Dig, President Self-Help Group sa Bacon District. So maraming salamat po sa inyong pagdalo at welcome po sa ating kapihan sa PIA. At syempre pa, hindi mabubuo ang ating kapihan sa PIA kung wala ang ating resource person. So, nais ko pong ipakilala sa inyo ang kasama natin ngayon. Public Information Officer po siya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5. And siya din po ang tagapamuno ng Fisheries Regional Emergency Stranding Response Team. At sabi nga niya kanina, lampas daw sa daliri niya ang mga titles na hinahawakan niya, depende sa kung anong topic ang pag-uusapan. And since pag-uusapan po natin ngayon ang climate change and the fishery sector, so ang kanyang title ay Marine Fisheries Resource Management Chief. Ano? So hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang ating kasama ngayon, ang magiting at talagang masipag na ating Public Information Officer at Chief Marine Fisheries Resource Management ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5, Miss Noni Enolva. Magandang araw sa iyo at welcome sa ating programa. So, good day po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Ma'am Benny at sa ating mga Fisher Folk leaders and also dito sa mga students ng Emilianum Institute and yung mga kasama natin sa media, ang ating mga media partners.
Okay, so maraming salamat and natutuwa kami sa pagpaunlak mo sa amin galing pa ng Pili, ano? Yes Galing po. ng Pili. So fresh na fresh nandito ngayon sa ating kapihan sa PIA. So pag-uusapan natin Miss Noni ang climate change at ang BIFAR. Ah, okay. Sa paningin ng BIFAR, ano ba ang climate change? Siguro kung isi-simplify nang natin, pagbabago sa klima. And one of the sectors that is most vulnerable to climate change ay ang ating sektor pangisdaan. So siguro yung focus talaga ng topic natin ngayon is paano natin ma-mitigate or paano natin mababawasan na maging vulnerable yung ating mga coastal communities. Okay. So ano yung mga indikasyon? May mga nakikita na ba tayo ngayon ng mga indikasyon na talagang may mga pagbabago sa ating temperatura, pagbabago sa ating panahon, kung saan apektado ang ating mga nasa sektor ng mangingisda? So siguro una-una yung tinatawag natin na sea surface temperature na tumataas na. So yung sea surface temperature naman kasi most likely affected niyan yung isda mismo. Like the case of a study sa BUTC, dito lang, local sample, yung tinatawag natin na bataway. So isa siyang klase ng rabbit fish or siganid na kung saan base sa pag-aaral ni Dr. Vic Suliman, in 49 days, nagmamature na yung tinatawag natin na bataway or turus, digdi sa aton sa Prito Diaz. So in 49 days, pwede na siyang magsugok or magbunay, mangitlog. But at the same time, masyadong halangkaw ang mortality kang sa iyang mga bunay. And at the same time, masyadong nababawasan din ang growth niya or yung size niya, pasaradit na ng pasaradit dahil sa pagtaas kang temperature. And dakol na bagay kung hihilingon tayo itong temperature rise, affected din somehow sa mga bahura or yung coral reefs na kung saan may inaapod kitang coral bleaching. So pag naglangkaw ang temperatura, kasi dapat ang sarong magayon na pagdakula or pagtalubo kang sarong bahura or corals, nababase din sa temperatura. So dapat nasa 18 to 32 degrees centigrade lang yan. So kung maglangkaw pa dyan, halangkaw ang chance na magluway or ma-slow din yung growth ng coral. So, yan ang few of the samples kang epekto kang climate change. Apera pa yan duman sa other studies na instead na makadakop kita kisira digdi sa haranisa na sa baybayon dahil masyado nang matabang ang tubig tadigdi sa may mga baybayon, kaya itong mga sira na ang hanap ninda halangkaw ang tinatawag tang asgad or salinity kang tubig, nagpapasiring na sinda duman sa may bandang lawod. So kung hilingon ta pa, base sa iba pang pag-aadal, kairiba na din itong sinasabi na nagmamigrate na din ang mga sira. So hinahanap ninda ang mas malipot na tubig. So yan ang mga samples lang, kadakol kitang samples na pwedeng ikatao. Saro pa palan po, Ma'am Benny, itong sinasabi ta na dakol na ang occurrence kang pests and diseases kang sira. So nagdadakol na din itong mga viruses, mga bacteria, and other diseases na pwedeng naging epekto na din kang climate change. Ayun, so dakulon po ang mga indikasyon na niya na nagpapakita na talagang affected na ang nasa fishery sector naton. So sa parte naman sa mga parasira mismo, ano itong mga nakikita nato na mga threats sa inda mismo sa parasira, siguro from the economic side, sa personal side nila, safety side. So ano yung mga nakikita natin doon? So, igwa kitang inaapod na tools in understanding resiliency in fisheries. So, yan, maaraman ta dyan na vulnerable talaga or yung coastal communities medyo wala na itong sinasabi tang integrity. Kumbaga dati magayon pa ang coastal areas ngunyan medyo malala na ang sitwasyon. So, saro sa mga economic impact kayan sa satong mga parasira, itong konting-konti na din lang ang nadadakop nindang sira. So kung hihilingon tayo itong sinasabi tang calendar diagram and seasonal diagram, kang mga panahon 1950s, 1970s, sinasabi ninda na ang sarong parasira nakakakuaki
mga 50 kilos, 20 kilos na sira. Sa ngunyan, ang nadadakop din da mga 3 kilos, sarong kilo na sa nang sira. Pero dakulon din na factor. Kasi kang nakaagi, siguro sa sarong barangay, 5 hanggang 20 lang kamong parasira dyan. Sa ngunyan, sobra na kamong sanggatos. So, saro yan sa mga sinasabi tang factors kung nyata hababa na din ang nadadakop tang sira. And mainly, dahil nga ni duman sa nararaot na ang ecosystem ta or itong coastal habitats, itong sinasabi tang seagrass beds, mga mangrove areas ta, and mga coral reefs, nasa degraded na siya, condition. So, ang mga nasabi tang habitats, dyan nagbubunay or nagsusugok ang mga sirata na eventually, kung talagang raot na yan, wala naman ski oportunidad or wala nang pwedeng pagbunayan na lugar ang mga sira, kung kaya konting-konti na din lang ang sinasabi tang productivity kang sarong degraded na coastal habitat. Okay. So, do we have number of kumbaga, how many persons ang yada dida sa sectors and fisher folk? Do we have a ano bang tawag sana yung population? Do we have a number of population na yadin yan masasabi natin sa Bicol region? How many fisher folks do we have or those in the fishery sector? And then specifically in Sorsogon, pera ang population naton dida sa sector na yan. Siguro hilingon tango na itong perspective sa bilog na Pilipinas dahil duman sa inaapod tang National Municipal Fisher Folk Registration System, we wanted to know kung matao kitang ayuda, pira baga talaga ang parasira sa bilog na Pilipinas. So currently, based on our data duman sa Fisher Folk Registration System igwa na kitang paabuto na 1.3 million na parasira. So digdi naman sa Bicol region, nasa 121,000 plus na kita. And digdi sa Sorsogon, ang pinakahalangkaw na narehistrong parasira sa Municipality of Bulan, masunod ang Sorsogon City, and I guess pangtulo ang Matnog. So total digdi sa Sorsogon, nasa 24,000 na ang mga rehistrado tang parasira. So pag sinabi tang municipal fisher folk, kamo itong directly engaged duman sa inapod tang capture fishing, nagdadakop talaga kamo kisira. Kino-consider ta din na municipal fisher folk itong mga fish traders, mga nagtitinda dyan sa udan, sa palengke mga nagre-regaton, mga nag-i-engage sa fish pond operation, nagtatanong mga seaweeds, nagkukuaki mga tagunhason dyan sa baybayon Yan ang klase kang mga parasira na nire-rehistro digdi. So, igwa man kay itong mga inaapod na crew sa mga commercial fishing vessels or sa mga darakulang bangka, kairiba man sinda duman sa tigre-rehistro sa Municipal Fisher Folk Registration System. So, at least sa ngunyan, aram ta ang datos manungod sa bilang kumpira talagang parasira digdi sa. Pero meron kitang ginagawa na ongoing na registration, or ano ba yon? One-time registration lang yon ng mga mangingisda, or we have an ongoing registration para maaraman talaga natin ang pinakabilang. Kasi as of the moment, may mga nagsasabi na hindi pa registered ng mga parasira, but they are claiming na mga parasira sinda. So, do we have an ongoing registration of that? Yes po. In fact, sang tig-launch tayo yan last year, kang July, dakol na ang nag-participate. So, naturuan tayo itong mga partners sa local government units and sa itong inaapod ng mga agricultural technicians for fishery sector, na kung sain, tigturuan tasinda kung paano magrehistro and paano ninda iyan i-upload sa database system. And considering na sa ngunyan, paabuton man next week, may inaapod pa kitang National Boat Registration System para bako sana ang bilang kang parasira ang ma-accounta sa bilog na Pilipinas, kundi pira talagang mga baruto, pirang mga bangka, non-motorized and motorized, ang yao naglalawod ginagamit kang parasira. So, pakonti-konti gusto tang bilugon talaga ining fisher folk profile
para digdi sa fishery sector kasi how are we going to fully implement a program kung ang mga beneficiaries ta or ang mga fisher folk partners ta da ita ma-account pa. So yan ang karahayan kaining registration system na butang isagibo sa ngunyan. And ma-end iyan, ngunyan na December, pero dahil i-end mi yan na December, i-account mi man sana kasi nakapromesa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang first 100 municipality sa bilog na Pilipinas tatawan ki 1 million or 2 million na fisheries project. So yan ang purpose kung nata we wanted to end it ngunya na December. Pero sa masunod na taon, continuous manggiraray ang registration. Yes po. Okay. So mahalaga na magkaigwa talagang registration at magpa-register ini aside from the incentive na itatao kang BIFAR, nasabi mo na ipangako na. So sa parte kang government, mas madali ang pag-identify sa din ng mga tao na ini, especially kung igwasin grant na ihahatag, no? Kaya mahalaga po panawagan din naton at this moment na ito na mga dili pa nakakapagpa-register na mga mangingisda, pati po ang mga boats ninda, sabi mo kanina. Yes po, ilo-launch pa lang next week. Opo. Okay. And ang karahayan kay ining inaapod tang ilo-launch next week itong National Boat Registration System. Tatawan mi ang 80 fisheries or ang opisina ka Municipal Agriculture Office ki 50 pesos na incentive kada bangka na marehistro ninda. So i-compare ta duman sa 15 pesos na incentive para sa 80 fisheries na tinatao sa bawat parasira na marerehistro ninda. So you can just imagine kung nakarehistro kang 10,000 na parasira o at least itong medyo maugma ang sektor kang ang LGU partner ta na may marireceive ng incentive. So kung makarehistro kang 10,000, at least may 150,000 kang makukuha at the end of the registration system. In fact, tigbarayadan minasinda on a monthly and quarterly basis. So everybody happy man digdi. Kasi nahiling ta na magayon na incentive din itong, magayon na remuneration din na somehow monetary informed kasi dakulang tabang yan sa mga partners ta sa local government units. Okay. So, buot lang po niya to na ipaintindi sa mga viewers naton and to our guests here na kita po pinag-uusapan natin itong issue na ito dahil we recognize na mahalaga po ang contribution ng mga fisher folk sa national economy. Dili lang po sa Philippines kundi maski around the world, talaga pong dako-dako ang contribution ng mga nasa fishery sector pag-abot po sa ekonomiya. Kaya lang ani po with this climate change na kinakaharap nato niyan, nagiging under threat po ini ng mga sector na ini. So, sabi kanina ni Miss Noni, napaka-vulnerable san sector, san mga parasira didi sa climate change na ini. Now, pag-usapan natin, Miss Noni, yung ocean acidification. Ano ba itong tinatawag nating ocean acidification na ini? And ano ang threat sa sector, san parasira, and sa mga marine resources naton? Sige. So, yan ang mga tinatawag tang jargon, mga bagong salita na nanonodan ta sa mga siyentista, sa mga scientists. So, kung ita-translate ta yan, sinasabi ta na ang apod kaya namon oceanic osteoporosis para mas madali maintindihan So, from atmospheric carbon dioxide, inaabsorb kayan mga around 30 to 50% kang oceanic carbon dioxide, inaabsorb kang kadagatan. So, ang epekto kayan, itong mga sinasabi tang calcifying organisms, o pag sinabing calcifying, nagtatagas ang sa indang exoskeleton, parehas na lang kang alimango, kang sugpo. So isinda ang mga vulnerable na maging soft-shelled na sana. And ang medyo crucial dyan, itong halimbawa, locally digdi sa Sorsogon Bay, itong inapuntang baloko, ang punaw ta dyan, mga tagunhason, surusalapi, medyo soft-shelled na siya. Nagbabawas na rin siguro ang astrocytes and sa hibog kang ang kung gaano kakapal ang shell ninda. So, dahil mahihiling yan pag mature na ang baluko halimbawa. Pero dahil nag-aagi sinda at a certain stages na mga aki, pagari sa aki na nasa tulak ka muna, tapos kang pinangaki ka, duman vulnerable sa oceanic osteoporosis na isasabi. Dahil na sinda na-develop na may magtagas na shell, nagagada na sinda. So eventually, mahiling ta na baka ining
Baluko ta ang Punaw, medyo prone siya sa inaapuntang ocean acidification. So yan, kaso konti pa lang din ang nag-aadal on oceanic osteoporosis, ang epekto kayan, most likely, itong mga foreign researchers pa lang ang talagang engaged na pag-adalan iyan kasi sindang igot kay mga high-tech equipment to measure ang acidity kang kadagatan and kung ano talagang epekto sa marine organisms. Pero po, didi sa level nindo, didi sa BIFAR, sa mga pag-aadal nindo, sa mga pag-dive nindo, sa mga nakakaabot sa indo ng mga report, igwa nakita nin mga irugsana ng mga incident didi sa aton, sa local setup naton, na ini na mga shells ninda, talagang nakita nindo na nagniripis, nakita nindo na malambot na siya. Ako, on my personal account, kasi nagdako man ako sa Sampaloc, digdi sa Sorsogon Bay, mapansin ko talaga na very different, even ang composition na isasabi ta. Ito, ang Sorsogon Bay, digdi sa may parting Mahingan, Balogo, Sampaloc, digdi sa may Sulukan, medyo baybay pa dyan ang tubig, pero ngunya, nasa about patuhod na Cesar ang lapok na sinasabi ta, dahil duman sa mga runoff hali sa upland areas ta. So, saro yan sa mga nakaapekto kung nyata arog na kaini ang estado kang Sorsogon Bay ta sa ngunyan. As compared ka ito na ako mismo nakakahanap ako baluko ka ito, kakaham ko lang yan san tiil ko, pag nakita ko, kukuhaan ko lang din sa kamot ko, makauli na ako. And saro sa mga indikasyon na degrading ang Sorsogon Bay, on my personal account, kasi poon aki ako, dakulo na pilas ang na-receive ko dahil sa kalalangoy ko sa Sorsogon Bay. Itong inaapuntang gracilaria or itong mga gulaman na negosyo ni Cho Cesar, dakulon kayan, pag magibo kaming gulaman, day pa yan uso na alsa gulaman and other gulaman na tinitinda locally digdi sa to. Pag magibo kang jelly, makuha ka lang sa dagat, huhugasan mo yan, aram kang maprasira ang procedure. Pero sa ngunyan, mayo ka nang mahiling na kauler pa, or maski nga ni lato, wala ka nang mahiling halos dyan sa Sorsogon Bay. Siguro sa nagkapirang areas. And kung idagdag talang itong oceanic acidification, nahiling taman sa mga indikasyon digdi sa mga nadadive ta na fish sanctuary and marine reserves na may mga epekto din sa coral reef area. So may mga coral bleaching na din kitang nahiling dahil na din siguro sa mainit na tubig. And at times, may mga areas digdi na nagre-request sa mga local government units to dive. Pero eventually, nahiling mina ang nag-cause pala itong acantaster. So, saro siyang classic crown of thorns. Saro siyang starfish na nagkakakan ki coral reefs. So, pag nakatugdon duman ang crown of thorns, eventually, magagadan itong corals duman. So, saro yan sa mga ginigibuta. And narumduman ko sa last week of November, magibo kaming scuba sorero activity and crown of thorns extraction sa Castilla. So baka gusto mong mag-iba, magduro dive ka duman. After the lecture, may training kasi kami on management planning para sa sanctuaryo kang Castilla. So baka gusto mong hapitan na ini. Okay. Perhaps pwede kitang mag-invite kan sa tuyang mga local media para ma-cover din na gigibuon nito na Yes, kasi sa ibang areas baga working na talaga in operational na ang Isko Basurero. Yes, so po. we will be launching here in Sorsogon, first time sa Sorsogon ang Isko Basurero, or we have that. Dakol na activities na kaming ginigibo digdi, kaya lang dahil may man masyado na tatap ang media to cover us. Pero like in Matnog, in Santa Magdalena, dakol na areas lang. Nagkataon nga na sa Castilla, may request sinda because it is under the grassroots participatory budgeting process project ninda. So maduman kami, sabi ko might as well magibo kaya kaming activity on reef check or coral reef monitoring. Since ma-monitor man sana kami, sabi ko might as well haraliun ta na yan ng mga crown of thorns na yan. And at the same time, pag may nahiling kitang basura, kuruwaon ta na, i-gather ta na din lang. So we will be inviting you and duman sa ato na mga partners sa media, kung gusto nindong mag-iba, November 25 to 27 ang activity. So on the 27th, maduman kita sa Malawmawan kasi yan to dito ang Fish Sanctuary and Marine Reserve ninda. Ayan, sige. So titingnan natin yan. Oo. Okay. Talking about
Castilla, ano? Very recent lang, nakakuha kita, I think kahapon ito, nakakuha kita ng information na iguanin fish kill na nangyari sa Castilla. So, and I think na ikaw mismo, nakakadto ka na din, nakapag-conduct ka ng investigation this morning, ano? So, would you like to share us kung ano ito na pangyayari and then ano ang mga nakita nindo dito? So, yesterday, hapon na we were able to receive a report from the Municipal Agriculture Office na may fish kill incidents sa Tumalaytay, Castilla. And we wanted to correct na itong, ay bako man nga correct, tatama man sinda somehow na maybe caused by harmful algal bloom. So itong sinasabi tang harmful algal bloom, pares man yan kang pag-bloom pag may red tide kita. So this one, since kahapon nakakuha na sindang water sample, nahiling ta duman sa water analysis, sa water sample, kasi nagkaigwa kitang planktoning, nagkuha kitang mga plankton, and itong may inaapod kitang algal bloom, actually it's not really algal, kasi ano siya, it's not really algae, saro siyang dinoflagellate, itong inaapod tang Noctiluca scintillans. So saro siyang gari, kung hihilingon mo, gari siya, plastic balloon ang itsura. And ang effect naman dyan, non-toxic yan kung tutuusin. So, bako siya nakaka-apekto sa tao, kundi duman lang mismo sa fish na nakakakan. Kasi nagkaigwang bloom, pinadpad itong inaapod ng kulay green kaya yan pag medyo nagdadakol. So, unlike red tide, kasi sinasabi ang red tide, not necessarily red ang kulay. So, algal bloom man siya, pero kulay green. So, kung mahiling mo, gari yan, nagpataw-pataw na kulay green na organismo sa may baybayon. Siguro dara kang water current, nagpasiring duman sa Tumalaytay. Now, itong mga inaapodtang bataway or siganid, so sinampol ko kasubag-o, nakakakansinda ka ito. And eventually, dahil dakol ang nakakaninda, naklagan sa indang mga gills. And most likely, since may bloom duman, may inaapod kasi kitang chemical reaction. Itong kaya sinda bioluminescent din or nagliliwanag. So igwa sin chemical reaction na luciferase reaction. Kung i-compare ta sa ibang animals, gari iyan itong firefly or aninipot kaya nag-iilaw sinda. So pagkabanggi, pag nahiling ka para sira yan na kulay blue or green na nag-iilaw gari Christmas lights dyan sa kadagatan. Yan itong saro ining Noctiluca ang saro sa mga sample kang bioluminescence organism. So kaya nagadanduman ang nagkapirang sira, dahil magabos, may konting mga buyod, mga pasayan, may alimasag man, bataway, I don't know kung may other reef species. Kasi voracious eaters sinda, matakaw sinda masyado, magkakan, kikapwan ninda plankton. So ang effect kayan, pag nagkakan sinda masyadong dakol na plankton, syempre ma-excrete iyan or maudo. And iyo itong pag-excrete ninda, ang nagkukoski, tinatawag tang accumulation din sa ammonia. So pagdakol ang ammonia sa environment, sinasabi ta nga ni ambient waters, itong nearby waters dyan, pag dakol ang ammonia, it could cause really fish kill. And at the same time, pag may algal bloom, masasabi tang nagbabagsak ang level kang dissolved oxygen. So pag walang dissolved oxygen, magagadan din ang mga marine organisms ta. Pero very isolated case naman yon. And in fact, kahapon nagkuha ang sample, ngunya na aldaw nagkuha na naman na sample just to verify kung itong Noctiluca talaga ang possible na nagkoski algal bloom duman. And hinihiling tang kaya at a different perspective, hinihiling ta na ining Noctiluca, may mga ma-mention ko lang, may ibang researchers na baka sinasabi ninda na baka ining Noctiluca ang potential na predator kang dinoflagellates na nagkukoski red tide. So itong mga inapod tang pyrodinium, yan ang mga sample ka mga plankton. Baka ining Noctiluca, kakakanon niya ang pyrodinium. So, magayon na indikasyon din yan para talagang mawara ang red tide digdi sa Sorsogon Bay. So, yan. So, nag-mention ka kanina sin algal bloom, no? Very familiar sa kadamuan sa amon didi sa Sorsogon who had suffered in the past ani na mga red tide. Klarohon ta lang may mga possibility or may mga nakita kamo dito na algal bloom, pero klaruhin lang natin na walang declaration of red tide in Sorsogon. Yes po. Siguro based on Shellfish Bulletin number 28 released kang November 14,
sinasabing free of paralytic shellfish poisoning manggiraray ang Sorsogon Bay. So ang kairiba lang digdi sa Bicol region is in Milagros, Masbate. The others sa Pangasinan, sa Iloilo, I guess one in Bataan. So digdi sa Sorsogon Bay, i-mention ta po na talagang ligtas kita ngunyan sa red tide. Magayon ang estado kang Sorsogon Bay niyan in terms of red tide. Wala po kitang algal bloom. And considering na igwa kitang Regional Marine Biotoxin Laboratory digdi sa Kabid-an. So any incidents ki fish kill or napansin na algal bloom, pwedeng i-report agad sa pinakaharaniming opisina digdi sa Kabid-an, Sorsogon City, para talagang madumanan tulos kang mga technical staff miss. So yan ang nangyari kasuhapon. We have received the report alas 2. Pagkatapos may ma-receive ang report, nagdaralagan agad duman ang mga technical staff sa Marine Biotoxin Laboratory duman sa Tumalaytay. Just an indication na pag naaraman sa BIFAR, insigida, larga ang BIFAR. Okay, so kaipuhan na kapag merong mga ganyang klase ng mga incident na nangyayari, we inform our concerned agency kasi sinda naman ay listo talaga sa pagkadto kung diin man po ina na lugar. Going back dito sa sabi mo about red tide at saka yung mga findings na nakita nindo sa Castilla, may connection ba siya sa climate change? Somehow, pero kung hihilingon ta, mas harani ang posibilidad na dahil duman sa inaapod tang effluents or itong mga runoff dahil duman sa agricultural pollution. Na iyan na sinasabi tang runoff, halimbawa may palayan ka or hali sa upland areas na pollutants, yan ang nakakapag-encourage na mag-produce or mag-reproduce ang mga plankton. So pag dakol na runoff, dakol na pollutants, mas nagdagugulpi din ang production kay plankton. So balik na naman kita sa contribution kang mga tao, no? Yes, so balik na naman doon. So magandang pinag-aaralan natin itong mga ganitong klase ng mga issue, ganitong mga klase ng mga usapin para po nalalaman din natin kung ano ba ang ating mga responsibilidad, kumbaga shared responsibility na dapat natin gawin para mapiprevent natin itong mga ganitong klase ng mga pangyayari. So kumustahin naman natin yung mga, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan kanina, siningit lang natin Hindi yung... pwede magkape, kapihan sa PIA bagay. Pwedeng magkape. Ayan, nandyan ang... para pala doon sa mga nais magkape. Dahil kapihan nga po tayo, meron po tayong kape dyan sa labas. You can just go out. Pwede po kayo magtimpla ng inyong kape. Ayan. Mamaya, meron pa tayong snacks maliban sa kape. Ayan. Okay, so balikan po natin. Kumustahin naman natin yung mga nag-venture sa brackish and freshwater na aquaculture. Yung mga sinasabi nating pond. Kasi prior to our discussion, nag-iisip ako, dagat ang pinag-uusapan natin, masyadong napakalawak. Tingnan naman natin doon sa, nandyan lang, nakakulob, kasi yung mga pond at saka yung mga nagbe-venture sa aquaculture, gaano ang kanilang vulnerability pagdating sa epekto ng climate change? Siguro kung i-relate din lang duman sa rising temperature, siyempre may dagat na naman iyan. Sinasabi tang ang sira mga ectotherms. So mga bibi, dakol na kamong naaraman ng mga terms ectotherms. Unlike human na warm-blooded animals kita, kung anong temperatura ta, iyo naan. So ang sira ectotherms, kung ano ang temperature kang dagat, iyo man ang body temperature kang sira. So, ang crucial man sana dyan, lalo na itong sinapod tang fry to fingerlings. Mas vulnerable sindang magadan dyan dahil pag naglangkaw bigla ang temperatura, nagagadan sinda. So, yung effect naman ng ocean acidification or ang oceanic osteoporosis, hindi masyado dun sa mga cultured species sa fish pond. Kasi kung tutuusin, ang tilapia, sinasabi tang highly resistant iyan sa mga diseases and sa kung ano pa mang epekto kang climate change. Ang bango siring man, maglangkaw magbaba ang salinity, basta covered pa sinda duman sa range na desirable sa growth ninda, bako man masyadong apektado. So, ang pagkukulture kasi sa fish pond, nagdedepende yan sa kung gaano kahigos ang mga sireno mo na inapod or ang mga caretakers mo. Kasi ang naman dyan, crucial, ang pagpalit mo kitubig sa laog mismo kang fish pond. So,
da ita masyadong na-relate talaga ang climate change. Although may inaapod kitang mga climate smart technologies na inaapod na, ang focus naman primarily is itong pag-abot kang bagyo ngaya halimbawa, bako pa harvestable ang tilapia mo, ang alimango mo. So may mga aquaculture technologies kita na suno duman sa pag-abot kang bagyo, kang baha. So kung i-discuss tayo yan, whole day kita digdi mag-discuss. Pero at a separate venue, pwede tayong gibuhon. Okay. So itong mga, ano ko na lang sa mga viewers ta na, so mga interested, magduman sa na sa BIFARTA, pwede namon kamong turuan kung paano yan. Halimbawa sa seaweeds. Very simple man lang. Kung aram mo na ang calendar na by July, August, may maabot na bagyo kayan based on climatic outlook ang pag-asa, ang tatanumon mo, kasi tinatanong yan ang usual na timbang kang seaweeds na tinatanong ta, nasa 150 grams. So kung na-estimate mo na, sinasabi kaya nagari 45 days chicken man iyan na, within 45 days or 60 days, pwede mo na siya i-harvest. So duman sa pagiging climate smart niya, tanong mo sin medya kilo na or 250 grams na, para before pa man mag-abot ang typhoon, may maha-harvest ka na. So, mga ganyang paagi lang kung paano naging sinabitang climate is smart na. So, Okay. aquaculture. So, saro din yan sa mitigation and adaptation Yes po. na mga strategies. And later, dadagdagan pa siguro yan ni Miss Noni, yung mga technologies, kung meron man sila, and then kung ano yung mga adaptation and mitigation measures na pag-introduce po kang BIFAR. Ano? So, just to sum up tong pinag-istoryahan ta kasubag, ano na niyan ang estado sa marine resources naton in Bicol Region and specifically in Sorsogon? Siguro kung ang batayan mi kaya, halimbawa, ekonomista ka, ang batayan mi itong sinasabing sufficiency level kang sira. So sa to digdi ang rumdom ko nasa 109 or 111% itong sufficiency level. But sabihon, dakul pa na sira ta digdi or mga marine products ang dinadarata sa ibang lugar, pero at the same time dai kita nakukulangan digdi sa Sorsogon or sa Bicol region. So, iyan ang tighihiling ta din kung paanong manera na masabi ta na dai pa nagkukulang ang supply ta. So, kung hihilingon ta itong may inapod kaya kitang annual per capita consumption kang sira. Halimbawa sa bagas, 50 kilos nga ang nakakakan kang sarong Pilipino sa kada sarong taon. Ang sarong typical na Pilipino, ang kinakakanda ang sira, nasa 39 kilograms sa bilog na taon. So, bibilangon mo dyan, sa karne, ibang ano man, sa vegetable, iba man. So, sa sira, ang per capita consumption ta, 39 kilograms. So, sufficiente pa para sa ano. And, in fact, naglalangkaw ang production ta. Dahil ko lang rumdom ang figure, basta may paglangkaw na 2 to 4% sa sektor kang may mga subsectors kaya kita, commercial. Pero ang nako-contribute kaya, nasa 2%. So, sa aquaculture, we are banking on aquaculture para ma-pull up pa ang production ta. So, nasa 4 or 5% ang annual increase in production ta kayan. And, sinasabi ta nga, based on the Philippine Statistics Authority, sinasabi ninda na may pagbawas sa kapobrehan kang mga parasira. So may increase na decrease palanta, may decrease na 2.2% ang poverty incidence kang parasira. So hinihiling ta na sana interventions iyan kang mga programa kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kang DSWD, kang Department of Agriculture. So it's really a multi-sectoral contribution kung nasabi ta na ang fishery sector nagbaba ang poverty incidence. So og makita sa arog kaya na data and na that is report. very good news for our people in the fishery sector, no, na isipin mo yan, yumaman kayo ng konti, no. Pag sabi natin na nag-decrease ang poverty level ninyo, ibig sabihin yumaman kayo ng konti, and we are looking forward na sa mga susunod pang mga taon yayaman kayo ng mas marami at hindi lang konti, no. Okay, so kaugnay ng mga pinag-uusapan natin, kahit sinasabi nating medyo yumaman ng konti ang ating mga nasa fishery sector, pero nandyan pa rin yung threat ng climate change sa kanila. Na kung hindi mamamanage ng mabuti, talagang yung yaman yung konti ay babawas na naman yon, at baka mas lalong maging
mas mababa kayo sa poverty level na ini-expect natin. So, however, hindi naman natutulog ang ating government. Yes. Marami pa rin ginagawa na mga mitigation and adaptation measures. Siguro mga technologies, mga strategies yun. So, ito naman ang pag-usapan natin bago tayo dumako doon sa ating, mamaya kasi meron tayong open forum, na mula sa inyo na nandito ngayon sa studio, magsishare kayo or kaya magre-raise kayo ng inyong mga katanungan. Okay, so ihanda na ninyo ang inyong mga katanungan para mamaya. Pero bago yan, pag-usapan muna natin kung ano yung mga mitigation and adaptation measures na ginagawa ngayon ng ating gobyerno para sa sektor ng mga mangingisda and Related sa most YG. specifically sa inyo sa BIFAR. So nahiling ta na yan, puon kang 2011 hanggang 2016 in relation to climate change. Na-foresita na yan. So we have targeted sa national makapagtanom kita 100 million mangroves na maitanom ta by 2016. And may economic benefit din kayan ang mga parasira sa sektor tang parasira, since we wanted to have a partnership talaga duman sa primary stakeholders kang fishery sector. So ang mga parasira iyan, nag-target kita pares kang last year digdi sa Bicol region. Nagtanom kita 2 million mangroves. So anong economic benefit kayan sa mga parasira? Tigbayadan mi pong 7 pesos ang mga fisher folk organization sa bawat mangrove na matanom ninda. So sa 2 million, nagastos kita 14 million pambayad sa mga fisher folk organizations na hopefully dahil itong sinasabi ta na ang mangrove is one of the potential species that could help arrest, if not mitigate, the effects of climate change among other global threats. And at the same time, yan nga ni ang sinasabi tang bahay pangitlogan kang mga sirata. So double purpose kayan, may economic benefit sa parasira ta, at the same time naka-contribute kita na magdakula ang area kang mangroves didi sa bilog na Pilipinas. That is on the part of mangrove, Yes po. Aside from that, do we have other measures or mga strategies na ini-introduce ang BIFAR and siguro somehow technology na pwedeng makita sa nato ng mga viewers and then ini ng mga yadin. Although kanina sinabi mo nga ni na kung pag-iistoryahan ta ang technology, saro na adlaw ina or Adlaw na perhaps hororon, 1 week na hororon ina, Pero in passing lang, meron ba tayo talaga ng mga technologies? Because based from our mga gathering of feedbacks from our people in the grassroots level, medyo may mga sinasabi sila na hindi naiintindihan nung mga nandun talaga sa pinakababa kung ano ba talaga itong mga technology na binibigay ng gobyerno. Masyadong academic, sabi nga nila, yung terminology na ginamit nila is masyadong academic ang paraan ng explanation or ang pag-introduce ng ganitong mga klaseng technology. And I believe na meron talaga ang gobyerno ng ini-introduce na mga makabagong teknolohiya para makapag-adapt ang ating mga nasa fishery sector ng mga pangyayari kaugnay ng climate change para hindi maapektuhan ang kanilang economic status. So, in passing lang, Miss Noni, ano-ano yung mga meron tayo na siguro kung may nakikinig sa atin ngayon or meron interesado, pwedeng puntahan ang inyong opisina or anyone sa government na partner ninyo na sinabi ninyo nga kanina. So, pwedeng magkaroon sila ng idea at lumapit. Opo, siguro di lang sa Bicol region setup, arami kang nagkapirang fisher folk leader ta. In terms of aquaculture, kasi iba-ibang approach ta, may sa aquaculture, may sa marine. So sa aquaculture, iga kitang inapod na SCV hatchery. So parang may flow through siya na ang purpose naman is anytime may damage na mag-cause duman sa halimbawa typhoon, inabot ang mga vast fish ponds digdi sa Bicol region, may readily available kita na seedlings or fingerlings kang tilapia. So itong technology ito, minamaximize niya ang spawning cycle kang tilapia. So pwede nindang mabisita iyan duman sa regional office mi sa fabrika, kasi magayon na ine-explain na nahihiling mismo ninda ang technology. So ito in terms of aquaculture. So may sarong klase pa na
itong inaapod tang aqua silviculture. So inaapod tang mangrove-friendly aquaculture na itong mga mangrove areas, makaagkalang ki net enclosures dyan, tapos iistakan mo ki alibango, sugpo, other high-value commercial fish species. So paano naman siya naging climate smart? Before halimbawa mag-abot ang typhoon, may mga cages kaming naka-install dyan na pwede mong mabit-bit halimbawa ang alimango, may bamboo cages dyan na kung harvestable na siya or alanganin pa na i-harvest, ilalaog mo muna sinda dumanggabos, isisecure mo sa harong or sa bodega na kung sakaling pagkaaga mahiling mong nagkagaraba ang net enclosure, aayuson mo sa na ito, ibabalik mo na naman sinda. So another one sa aquaculture sector, may HAPA-based technologies kami. So in terms of grow out, ikakaag mo duman sa HAPA nets, tatakloban lang ito during typhoon and during baha, dai makakaluwas ang mga stocks mo. Compared duman kung nakasarig ka sana sa dikes. So sa marine naman, igwa man kitang different technologies din dyan. And kay riba na nga nitong coral reef rehabilitation nag-ano kitang coral transplantation to aid itong mga corals na magtalubo sinda na mas makaskas or makapag-propagate sa other areas using coral reef transplantation. So, ining seaweeds naman, hinihiling taang potential din to parang neutralize itong temperature kang kadagatan. Kasi napansin mi, duman sa mga areas na darakulon ang tanom na seaweeds, itong mga kapapaykus, mas malamig ang temperatura kang dagat compared duman sa mga beach areas na medyo barren lang. So even duman sa mga seagrass areas, and pag makalaog ka mo sa mga mangrove areas, mapapansinin doon na mas malipot ang hangin as compared duman sa digdi sa to sa sentro na medyo tinampo. So, dakulon kitang mga technologies na pwedeng i-share sa mga viewers ta. So, kung interested ka mo specifically on climate risk management, pwede sindang magpa-share duman sa opisina mi sa kaya lang medyo rayo sa Bula, sa Camarines Sur. Pero dakol kamong manunodan duman. Dakol kaming mga pwedeng is-showcase sa indong technologies. Do we have also that mga at least kahit parang mga models lang na pwedeng ipakita didi sa local BIFAR naton in Sorsogon? Digdi kaya sa Sorsogon, ang mahiling nindo, itong Regional Marine Biotoxin Laboratory mi. So, nakapilot ming aquasilviculture. And kung digdi sa Sorsogon, igwa kitang mariculture park sa Matnog. So, yan ang mga pwede ninda ma-visit. As to mangroves, dakol kita sa Preto Diaz, kasi talagang ginagamit na ito for ecotourism na initiative na din ng DENR and Simancor, so organization duman. And kung digdi sa Sorsogon City, may dakula kitang mangrove area digdi sa may bandang Pamurayan na minamanage din kang local community duman. Okay. So, in finality lang, sa panigsan mga nasa pangisdaan, sa palagay mo, Miss Noni, based sa inyong mga experiences, ano ang pwede pa nilang gawin para sila mismo makatulong sila? Kasi kanina yung mga dinidiscuss mo is more on the government side, mga measures, mga strategies na ginagawa ng gobyerno. Sa panig naman ng ating mga mangingisda, or kaya nasa fishery sector, ano din ang dapat nilang gawin? And then sa part ng, ubusin ko na yung dalawang tanong sa panig naman ng komunidad, buong komunidad na pwedeng hindi ako kasali sa fishery sector, ibang sector ang nakasalihan ko. So ano ang mga pwede naming gawin upang makatulong kami para sa mitigation and adaptation nitong nangyayaring climate change na ito, yung mga effect ng climate change, para matulungan natin ang ating fishery sector? So siguro, pag-arog kayo ng mga talk, ang nire-request ko lang talaga sa mga fisher folk partners na atamanon ang pangisdaan. Inot-inot, dahil ka mo magtapok i basura. Tayo ng mga basura nindo, pag naghug pa yan sa mga bahura, magagadan ang coral reef areas lalong-lalo na kung dakulon. And in fact, itong mga previous strandings kang mga whales and dolphins, itong mga nagkakamaratay na whales and dolphins, and even pawikan, during necropsy, may hiling duman ang human impact. Ibig sabihin, epekto na ito kang pagtapok takang basura. And
mayo makitang ibang pwedeng mabasol na dakula talaga ang impact ang pagtapok ang basura, kundi itong coastal communities mismo. Kasi kung isipon ta, like, may mga aki sa coastal communities and medyo may kaya-kaya na mga parasira, nagagamit sindang diaper para sa mga aki ninda. 450 years po bago tuluyang matunaw ang sarong diaper. So yan ang target na permi pagyaon dyan sa areas. Tahalo yun, lalong-lalo na ini po na mga gamit nindo na pangki, ining mga bangwit nindo, mga monoline, mga tansi. 600 years po bago yan matunaw. So kung mahiling ta na dakulon ang mga tadatang pangki, mga tansi dyan sa kadagatan, haluyon po yan, nag-accumulate yan na nag-accumulate na eventually, itong inapod, may inapod kaya kitang ghost fishing. Itong mga pinabayaan na kang mga parasira na pangki, mga bangwit ninda dyan sa kadagatan, nakakadakop iyang gisira. So nagko-contribute iyan duman sa kabawasan kang sira, ta nagkadarakop sinda ka itong mga pangki na pinabarayaan ta, day taman ako And lastly, siguro itong, at least kung ang parasira aware kang karahayan kang pagtatanom kay mangroves, kung may lutaw-lutaw dyan na mangrove propagule, kuhaon nindo, igusok nindo sa kung saan pagmati nindo mabubuhay itong mangrove, dakulang contribution na yan ta, alimbawa, 1.3 million kamo digding parasira sa bilog na Pilipinas. Makakuha baga kamo tig sararo kayan urual daw itusok nindo. Dakulang bagay na that could help mitigate the effects of climate change. So yan lang po siguro sa Okay, so maraming salamat, Miss Noni. Dumako naman po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programang Kapihan sa PIA. This time, we will be getting some participation from our audience na nandito ngayon sa studio. So kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga clarification, meron kayong gustong ipaabot, kasi si Miss Noni ay representative na po ito ng BIFAR, na kung ano man yung mga concern ninyo, mga issues ninyo, na gusto ninyong iparating, ito na po yung pagkakataon na ibigay ninyo. Sige sir, since yung ibang mga nandito ay hindi ko kilala, so magpakilala po muna kayo sir, and then bago ninyo ibigay ang inyong katanungan, ano? Microphone, ano? No? Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako ho, si Billy Espaldong, galing ng Barcelona, Barangay Macabare. Ma'am, may katanungan ho ako sa inyo bilang presidente ng BPAMC. Kasi 3 beses na ho kami nag-submit ng pangalan ng mga tao. Ngayon, inaano ako ng mga tao kasi wala, hanggang ngayon daw, hindi wala naman sila na kung ano ang ibabalik niyan. Ako naman ang binabanatan. Sabi ko, maghintay lang tayo kung may grasya tayo na makukuha o wala. Ano po Ngayon, yan? Ano po yan, sir, na issue po, sir? Hindi, sabi nyo, di ba, ng Fisher mga folk, tao, Fisher folk registration po yan. Registration, gano'n. At saka, may santori kami doon, ma'am, 2 bagyo na ang dumaan, yung marker, wala na. Sige po. Yun ho. So, ang inot ko pong simbag itong sa Municipal Fisher Folk Registration, Oo. ang purpose po kayan para ma-recognisar ka mo or Ayun makilala ka mo na kamo sarong parasira dyan sa Ayun nga. lugar. And daiman po kami nagpromesa sa individual na Ayun. parasira na matatawang kamong ayuda. So, Nagtatanong lang ako, inot-inot, binibilang mi kamo. And dakulon kitang, sana may time ako to present the BIFAR plans and programs para aram mo kung ano pwede mong hagadon sa opisina. So eventually, sinasabi ta na ang klase ki asistensya na tinatao ta, at times nagdi-distribute kita ki mga fishing gears. Nagtatao kitang mga motorized Kasi bangka. may And pero iyan po i-validate ta kung depende sa pangangaipo, and nagre-request po sa mga local government units kung anong mga pangangaipo nindo. As to your fish sanctuary and marine reserves, sinasabi ta po na ang pag-aataman kang inaapod municipal waters based on the local government code, yaon po yan itinao sa Kasi fish warden local rin government ako, ma'am. units. Fish warden ako, deputy fish warden ako. Apo. Nag-aalaga rin ako doon ng namin sa dagat. Kaya lang, naniniguro lang rin kami kung halimbawa may mangyari sa amin kasi marami doon nag-illegal, yun may mga armas yun.
kung ano ang maano namin sa pamilya namin. Ano Ganon. ka po, sir? May ano ka po? may volunteer ka lang po, sir, sa munisipyo o may sweldo ka? Ay, wala naman kami sweldo. Ganon. Walang sweldo. Oo. So, ang inot-inot po pala, nalingawan kong i-mention, duman sa Municipal Fisher Folk Registration System, we are working it out with the PhilHealth para gabos Yun po na nga, wala kamo naman kami, ma'am. Tatawan po kamong PhilHealth card, gabos na nagrehistrong parasira, wino-work out mi na matawan. For the meantime, may tig-pilot kaming 1 million, I guess, na parasira na tatawan ki PhilHealth card libre. Para kung may mga kabiyadian kita, kung may problema kita sa load, ma-address po iyan kang PhilHealth kung sakali. And right now, we are still giving interventions para sa saradit na parasira. Kaya lang, yan nga niyang isasabi ta na naampundo din kang mga national government agencies bakong supisyente na maitao gabos sa parasira. So, taon-taon man po may programa kita and makipag-coordinar ka lang po sa Provincial Fisheries Office Midigdi sa Kabid-an kung anong request ka itong organisasyon mo na pwede may maikatao. And igwa po kitang inaapod na grassroots participatory budgeting process na kung saan ka mo bilang mga sektor kang parasira, nagtatao po kaming mga proyekto. So, ang nagigibo po kayang ki-proposal, kamo mismo na nasa grassroots. Kamo na mga parasira, tinatabangan kamo kang local government units. And itong tinataram mo na ang mga boya nagkawarara na duman sa sanctuary, pwede po iyan masalidahan sa paagi kang GPBP. Pwede din po duman sa annual investment program kang local government units or pwede man po kamong mag-submit proposal sa BIFAR for appropriate consideration or funding. So, sa ngunyan, sinasabi ta nga na mas advanced ki 6 months ang planning and budgeting process ka national government agencies. As of last quarter, haman na or hinahalat mi na lang na ma-approvean san Congress ang appropriations para sa BIFAR. So tapos na po itong 2015 plan and budget mi. Pero padagos lang po ang pagtaotang asistensya. Kaya kung may request ka patungkol sa estado kang sanctuaryo sa Barcelona at the same time kamo na mga saradit na parasira, makipag-coordinar lang po kamo sa LGU and sa Tinatanong mo PFO ako, para mga po ma-address tao, ta. kung yun nga, kung ano nga ang mangyayari, kung mabibigyan man lang kahit PhilHealth, ganon. Opo, Sabi PhilHealth ko, po. tatanong ko, sabi ko. Opo. So yan, initially, baka po gabos ka mo masarum kang PhilHealth. Oh, salamat po, ma'am. Sige po. Yeah. Maraming salamat po, sir. Next po, any other na gustong magtanong? Sige po. Pakilala lang po, sir, and then yung tanong po. Good afternoon, ma'am. Ako tabi si The Pharmacy. Hapot ko lang ka, ma'am, nuni. Kung may magigibo kita, ini sa ang waste ng buko Diyos sa susugon. Na ang waste ninda sa dagat ninda kimpapaluwas. Yan nakikita namon, wala na yung seal siya na natubo. May seal man, pero dahil na makaon. Pwede ini magkausa, ini retired. Lalo na may mga kuwang kita, halos sa suba, nagkukuha ng mga chemical sa mga kuwan, mga palayan. Mas lalo din nabuko Diyos. May magigibog daw kita bilang sa BIFAR. Cho Cesar, siguro sa paagi mo po, kung makagibo ka mong position paper addressed to BIFAR, i-endorse na po yan sa Environmental Management Bureau. Kasi ang BIFAR po, dahil pwedeng manimbagan para sa sarong ahensya. So, ang ahensya po na concerned kayan, ang Environmental Management Bureau. So, dumanta po yan ipasimbag kay Engineer Bobby Shin. Yan nga ang problema sa mga palasira dahil, kumbaga, ang BIFAR, lain sa cloud, DNR. Opo. Medyo nagka-problema kami na palasira dahil kami ang masapo sa pag-abutin oras, lalo na kay duwan na tangkinin na nag-waste sa dagat. Ang gusto sabihin namin, dapat mangkuta, Paagi. malinis na luwas na ang tubig. Sa nakikita na maski pasira niyo, talagang medyo may ka-physical niya na kung yan, no-waste na yan. Ayo po, sige sir, hilingon ta kung anong paagi na pwede ta magibo dyan. Pero ang masasabi ko lang,
Yun nga, we will be barking at the wrong tree kung ang BIFAR ang mag-aksyon kang issue patungkol sa resources natural na Dahil dapat may ang mga Environmental petisyon Management na- Bureau ang may magsimbag. petisyonan mga sa barangay na una-una baga, pag unang wish ninda baga sa nakagin na taon, nagkamaratay ang mga Sira. sira hanggang sa pispan. Yan, kung mo para sira, ang nadalaga ng bipar. Opo. Pero dahil sa nakita sa nalain mong bipar may Ayun kuha, po. dahil bisilang kami sa dinar. Di, ang gigibuhon lang po nindo, Cho Cesar, magsurat ka mo sa mo. We will address the issue. Kagaya kay itong ginibumi sa sarong parte sa Camarines Sur, nagsurat sinda sa mo, at the same time nagsurat sinda sa EMB. Kami, nagibo kaming paagi, naggastos kita duman, nagkano kitang testing din para duman, just to assure kung ano ang yaon duman, ta susalog mabataon. So bako may kaya mandato ang paghiling kang water quality. So nasa ano talaga yan, nasa EMB. Pero nagibo kitang medyos dahil nga may surat ang konseho or kamo halimbawa sa sektor kang parasira, magsurat kamo sa opisina, hihilingon kang opisina kung anong paaging gigibuhon. Pero sa ngunyan, since bistado taman ang mga taga Environmental Management Bureau, ipaabot ko sir ang ipaabot ko Cho Cesar ang concern mo sa iya. Okay, thank you, Okay ma'am. po. And perhaps you can also help kung paano nila gagawin yung position paper. Yes O, po. kung in case mag-decide sila na gumawa ng position paper tapos magpatabang sa Indo, so you're ready naman to help. Yes po, the last time nga ni itong issue naman on river digdi sa Barangay Rizal. Sinabi ninda na may mabataon duman na parong sinda and most likely baka mag-cause nga ki fish kill. Di naman nanta po ito. Nagibo kitang investigation duman, kaya lang too late na malinaw nagiraray ang tubig kang nakaduman kita. So, dawa bakong saklaw masyado kang mandato ta, basta yaon dyan so reklamo, so report, yaon kita dyan to verify the reports and gibuhon ang gabos na may Diyos kung paano ta ma-address ang concern ka mga sektor ta sa pagsisira. Yan, so thank you po. Any other question? Yes, sir. Magandang hapon po. Ako po si Kintim from Bacon. Ang sa kuya po na concern, iyo po an project an government manungod sa mangroves, pagtanom nin propyak bakawan. Sa pag-project ang governments kan mga sa mga sektor or kaya groups na kaigwak ni sa salong barangay, bakit man pag i-implement na ng government sa PhilHealth o kaya sa mga other agency, bakit wala na silang monitoring? Kung isipin, halos ang nagagastos ng gobyerno marami, ang nagagastos halos contribute natin na nagtatrabaho sa gobyerno dahil halos tayo lang ang nagpapas sahod sa halos sarili natin, di ba? Ano ko lang talaga yung gusto ko para ma-improve yung ng government sa pagtanim, gusto ko may monitoring. Dahil ako po po ko ng mga lecture na binibigay ng BIPAR na project sa akin, halos pinapahalagahan ko naman po na doon yung pagtanim ng mangroves. Kahit po sa akin, ina-apply ko. Para sa sarili ko, hindi ko makalimutan, may binibigay akong date. O kaya, idodocument ko kung kailan ako nagtanim, o kaya kailan tatanim, para hindi ko makalimutan ang pagtanim ng isang puno, kaya mangroves. Kahit 5 piraso lang sa isang araw, o kaya isang taon, may inaano ko sa birthday ng anak ko o kaya asawa ko. Para habang nakikita ko siya, habang tumatagal, halos parang na-input sa sarili ko na kahit papaano nakakatulong din ako sa Environment. sa panahon natin, Okay. sa kalikasan. So, simbagong ko po ikaw, sir, in terms of mangrove monitoring, igwa po kitang sistema kayan. Kaya itong sinabi ko sa imong 7 pesos kada mangrove propagule na binabayad duman sa mga fisher folk organization. Ang sistema po ka monitoring araw kay ni.
ang pagtanom ninda, after ninda magtanom palan, babayadan sindang 5 pesos kada mangrove propagule na tanom. So, boboucheran yan, chichikehan iyan kang opisina, sa ngaran kang asosasyon. After 6 to 10 months po, babalikan mi iyan. Kumisan monthly man din, kaya nga may monitoring kitang inaapod. After 6 to 10 months, babalikan mi iyan. So, pira na sana ang nag-survive dyan. Sabihon ta na ngayang 70% sana ang nag-survive. Ang babayadan min na sana ka itong wallet na 2 pesos, ang good for 70%. So, sinasabi ta na we encourage itong mga parasira na ay i-replace po nindo, palitan nindo itong mga nagkagarada na mangroves para itong bilog na 100% kang kakulangan pa na itong inapuntang retention fee na 2 pesos, maitao pa yan sa Indo. And igwa kitang inaapod na quarterly meetings. Kaya lang day yan masyado nahihilingani kang grassroots. Kaya kung narurumduman mo po, kung saro ka pong recipient or presidente ka po na natawan mi kay proyekto manungod sa mangrove rehabilitation, tigpa-training mo po ang nagkapirang fisher folk leaders ta sa pagbilaw, digdi sa BUTC, para mahiling ninda kung ano itong ginigibo ta manungod patungkol digdi sa Philippine National Aqua Silviculture Program. Kasi sarong component iyan kang PNAP, itong mangrove planting. So, igagaranti ako po sa imo na ang mangrove rehabilitation project kang BFAR, igwa po iyan ki sustainability plan na inaapod. Na hanggang 2016, imo-monitor ta po kung kumusta na ang mangrove. So, ako kaya, under ko kaya ang mangrove rehabilitation program kang BFAR digdi sa Bicol region. So aram ko po kung anong nangyayari. And in fact, kung i-compare ta lang sa other initiatives, halimbawa duman sa Ragay, dahil ta na pag-i-mention, nahiling ta duman kasi igwa duman kinagtanom kay 1.2 million from the provincial local government kang Camarines Sur. Gabos po ito nagadan. While ang sa BFAR, mahiling ta na may gadan nga ni, nasa 70% lang ang nabuhay, pero namantinir ta ito na makumplituhan giraray ang nagkagaradan. Why? Kulang ang monitoring scheme ninda, strategy, na kung saan, kung i-compare duman sa BFAR, nahiling ta na ang nagkausa kang kagadanon kang mga mangroves, itong mga sisi, so mga barnacles, nagkurupot duman mismo sa bakawan, tigko-consume ninda ang bakawan, and sinasabi ta na may monitoring kita, hinahali mi ito, mano-mano ming hinahali ang mga sisi para lang magkaburuhay sinda. So itong sarong project, iyo ang naging kakulangan na after planting, garimayo nang nag-monitor. So we wanted to, yan ang sinasabi tang lessons learned and best practices sa bawat eksperyensya or bawat proyekto na ginigibuta. So rest assured po na may sustainability plan kita patungkol sa mangrove rehabilitation project. Okay, so thank you. Any other question? May mga gusto pang yes, sa likod. Sige. Good afternoon po. Actually po, hindi naman po to question, is only a suggestion. Kasi po ma'am, maybe if you notice na ang gabos po na nagiging nangyayari, only VFAR may action. How about the other agency? That's also concerned. Siguro po ma'am, by through the PIA, you can disseminate also from other concerned agency, especially climate change. Kung BFAR lang po ang magpaparatrabaho ka hindi man siguro gabos mauubusin nita magpaparabasolon so BFAR. How about the other agency? Siguro po, through the PIA, you can disseminate this matter. Siguro by the next time, you can also invite other concerned agency about this matter. Thank you po. Talking about, sir, doon sa suggestion ninyo, hindi lang naman po si BFAR, hindi lang naman si PIA, kundi marami din po. In fact, ang DENR ngayon, meron kaming partnership on climate change, but it is more of the advocacy. Ang tawag po namin dito is Climate Change Adaptation Advocacy Campaign. So, nasa level lang po siya ng advocacy. Pero kung kikitaon natin, magubaton ang advocacy namin dito. Kung babation, magian, pero kung gibuon siya, magubaton. Kasi behavioral change po ang pigta-target me. So, nakita natin for the past na ang pinag-uusapan is climate change. Ang climate change po, sabi nga ni isang mga kaurupod namon sa PIA mismo, sa mga tao na nakaistorya namon, climate change na naman, bungol na kami sa na climate change na ina. Pero ang hapot din naman namon, sa level ng PIA,
burungol na kita, and yet we do not address kung ano talaga ini na issue na ini na gusto natin ma-address. So nagkaburungol kita diin. So, naiintindihan ba talaga natin kung ano ini na climate change na ini? Sometimes, nakikita lang na nararamdaman natin ng effect, pero masyado kitang tamad, aramon, kay kung nano kay igwasin irog sa di. And siguro kung magiging mahigos lang kita para aramon ini, we'll be finding out na saro kita sa mga factors, contributory factor, nano kay nagkairog sa di. In fact, sa advocacy namon, ang mga very simple example lang na insasabi namon, kung halimbawa solid waste management ang ginirestoryahan, halimbawa kita nagagamit kita ng shampoo, no? Maski sa mga grassroots levels, ito na mga insasabi nato ng mga pobre, ng mga tao, nagagamit din shampoo sa sachet. Okay. Pag ginisi naton ito na saday na papel para mailuwas naton ito na laog sa shampoo, gaano ba ang pagkita naton sa responsibilidad naton sa pagtapok sadto na saday-saday lang na ito? Baka mamaya pakagisian naton, pitikunta lang, tapok na. Pero hindi kita sana concerned, ano? Pero kaupod ina dito sa contribution naton. Nakuha na nato, nahiris na naton ito na laog, na ishampoo ta na sa buhok ta. Gaano kita ka-concern sa pagtapok san hinalian sadto na, yung dako na, yung nilagyan sadto. Sometimes hindi kita sana aware, no? So niyan, sa climate change advocacy campaign namon, induduunan namon dito ang behavioral change. Kay bagan for the past years, masyadong matalion ang pagkita naton sa climate change. Ang mga explanation nato na ginhahatag about climate change is very scientific, very academic, tapos mga matalion na minsan lang naiintindihan sa simpleng pag-intindi. So nakita sa PIA and DENR, na himuon kaya naton ini advocacy na ini, pero ang target natin is behavioral change, attitude. San sinabi ng attitude, magubaton. Kagubat baguhon san attitude san mga tao, ano? Entero kita aram naton kung ano kay may climate change. Maski sa day na batit, hapoton mo, masabi nag-init, ano na, urana. Alam nila. In fact, mga pamangkin ko, alam nila. Saday-saday pa. Pero hindi naton ma-address ini, no? And prior to our climate change advocacy campaign, igwa na din sin memorandum or ano ba, I cannot remember kasi ang DENR kasi mas memoryado ninda. Pero it's more of convergence sa mga different agencies, nagbuburuligan, and in fact may mandato din ang mga iba-ibang mga ahensya na maghatag din sinda ng information education campaign manunungod po didi sa climate change. So kumbaga ang gobyerno naton kada mo na sin impararuluwas na mga joint memorandum, mga joint order, pero ako din hindi ko din maintindihan kung bakit hindi naiintindihan sa ibaba, no? Kaya nga ni sabi ko, let's make some difference in our kapihan sa PIA. In the past, kinikita lang namon na imbitaran namon ang mga media. So it's the media who interacts with us. Pero niyan, sabi ko, himuon natin ini na naiiba. Kung ang pinag-uusapan natin is climate change and the fishery sector, why don't we invite representatives from the fishery sector? In the event na magkaigwa naman ngaya kami sin discussion on, in fact, yung susunod namin na discussion will be on the safety of students in school. So ma-invite kami, somebody from the DepEd, and our target participants dito are students and parents naman para makapag-interact sinda, no? So, mga irog sana, going back dito sa suggestion mo, may mga ginihimo na din talaga actually. In fact, sa partnership namon sa DENR, sinasabi ninda na nagkakandak sila ng mga lectures sa different municipalities, in some barangays, and even our local government unit, may mga ginihimo din sinda. Perhaps ang kikitaon namon didi, kami sa PIA, sa level namon, ang kikitaon namon didi, are we really addressing it to the right person? Kasi baka mamaya, nag-i-invite kami ng mga tao na hindi man sila dapat ang audience. So, isa ina sa kikitaon. And then, aside from that, titingnan din namin, nano talaga kailain ina nakakababa dida sa grassroots level. Kaya nga ni, sabi ko kay Miss Noni kanina, sabi ko saro na insasabi ninda, saro na kiniklaim based sa among mga pakikipag-istoryahan and mga survey na hindi daw naiintindihan sa pinakaibaba. So, itry naton na isaturate naton sa ibaba
padiyot-diyot siguro. Kasi ang kita ko, di ba in fact sa saro na kapihan namo, nagkapot ako, nagkulang ba ang gobyerno pag-abot sa pagbulig? And kada mo naman na sinasabi, di man nagkulang. Kasi perming may pangsagang na kung batas ina, may batas. Kung mga activities ina, may mga activities man na hinihimo. Pero ang hapot dida, nano kailain naton ina na-address na gusto naton i-address. Somehow may mali. Yun ang hinahanap naton niyan. Hay nina na mali na ina, kailain naton ina na-address. And ang sinasabi namon niyan, kalimutan na naton ito na apathetic na attitude. Pag sinabi tang apathetic attitude, ito na wala akong labot. Niyan, magtagalabot na kita. Aramo naton kung ano ba talaga ang responsibilidad naton bilang sarong tao. So, let's remove apathy, kundi ang in na niyan is I care, I am concerned. Kaya nga ni sa ano namon, yung tagline namon is nagbabago na ang panahon, panahon na ng pagbabago, nagbago na ako. So, kinikita na namon siya sa positive side, nagbago na ako. And we would like to prove out na nagbago na ako. So hopefully, siguro sir, makita nindo in the future or some of these days na our government is working hand in hand. Merong mga partnership na ginagawa para ini ng mga information education campaign na ini mahimo. And in fact, we are also looking forward na maibalik namon ito na bayani, not bayanihan, yung information caravan. Sa dosan panahon kasi may mga information caravan, may pooling of different agencies, nagkakadto sa mga remote na mga areas, sa mga barangay. Hopefully, we can go back sa arog sa na sistema para maipaabot naton ang mga impormasyon na dapat maaraman sa publiko. So, yun lang po, sir, ang pwede kong ma-share. No? Any other question po na yung kanina may nag-raise ng hand? Ay, ano ko lang po, ma'am, kasi di ba, observation natin, kadaklan sa mga parasira sa Sorsogon, real talk lang po, nagtitios, di ba? Almost 50% mga parasira, nagtitios. So, ang tanong ko lang po, may idea po ba kayo kung magkano po ba yung budget o hindi na lang po ganun? O sapat po ba yung budget ng government sa mga parasira, especially sa gamit, lalo sa bangka na ginagamit ng mga fisherman? Kasi based sa sa observation ko, kung hindi pa bumagyo, hindi pa magbibigay ng libreng bangka. So yung mapapansin nyo, even in Cambulaga, sila yung gumagawa ng sarili nilang bangka. So yung tanong ko, may budget po ba yung government para at least kahit walang bagyo, mabigyan man lang ng libreng bangka yung mga fisherman dito sa buong province ng Sorsogon? Thank you. So, siguro as to budget, dayta nga ni mataram na sapat. Inot-inot dayta pa aram ang bilang. Maray sa ngunyan, nasabi ta ng nasa 24,000 ang parasira sa bilog na Sorsogon. So good thing aram ta na yan. So sa ngunyan, sa next week, poon kang launching kay itong National Boat Registration System, maaara naman ta naman sa ngunyang kumpira ang may mga bangka na, kumpira ang mga parasira na may bangka, budadae. So we are doing one step at a time. So sa ngunyan, sinasabi tangani na saro sa mga pobre na sektor din, or attached agency kan Department of Agriculture ang BIFAR. So we are only getting a chunk. Siguro, out of the total budget of the DA, only about 8% kayan ang nasa BIFAR. Kaya nga we are moving. Ngunyan na yung time na mag-advocate din ako, Ma'am Benny, kang Department of Fisheries and Aquatic Resources. So sa to iyan sa Bicol Region, maguhumali. Kaya pag kita maging sarong departamento man, orgulyo ina ka mga Bicolano kung maging Department of Agriculture kita. Why? Department of Fisheries and Aquatic Resources. Why? Maski pa paano, madakula na ang budget ta. So, dakulang bagay na dakula ang budget para mas dakul kitang asistensya or intervention ng batao sa sektor kang pagsisira. And saro pa siguro sa iisipon ta, kung sa police baga may ratio sa teacher, 1:25 yata. Sarong teacher,
30 na estudyante. So sa pulis, may ano man kayan, 1:1,000 yata. Sangon yan. So sa actual Mandacan Police, 1:1,000. So kung kami, 84 sana kami digdi na organic personnel sa BIFAR, 24,000 ang parasira o i-divide tayo yan, somehow one is sarong BIFAR personnel, dakulon din, 1,000 din ang sinisirbihan ming parasira. As to manpower resources, iyan. And iyan ang advocacy na gusto tang hagadon din sa sektor kang pagsisira na suportahan kita digdi sa ahensya na maging departamento kita para mas dakula ang budget ta. So sa ngunyan kaya, Ma'am Benny, ang total budget kang BIFAR national, inaabot pa lang ki 4 million. So ideally, ang gusto natin makuha, at least maka 6 billion pataas kita. Sa 4 billion pa sa nangunyan ang budget kang BIFAR, hopefully sa masunod na taon, more than 6 billion na ang makuha ta. So digdi sa to, sa regional office, nasa 263 million. Kaya lang kadakulan kayan, pasiring duman sa GPBP or itong inapuntang grassroots participatory budgeting process or itong bottom-up budgeting na directly tinatao yan duman sa mga local government units na may mga proyekto. So ang iba kayan, although sa LGU, gari minaagi sa nasamo ang pondo, direkta iyan sa LGU. So mas maray duman sa mga local government units na mahihigos magibong GPBP proposal, tas hindang nakakawang dakol. Pero hopefully, sa mga masunod na taon, maging sufisyente na ang budget kang BIFAR para sa sektor kang pagsisira. So thank you po, sir, sa concern mo po. Okay, sige. Mr. Redford? Thank you very much, ma'am. Good afternoon po, ma'am Inolva. As a premise po, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is a partner of the fishery sector. Dahil man ma-existir ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources without the fishery sector. Paano po? Then, ano po ang specific na pwedeng naidadaraka ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in terms of security? Digdi po sa mga parasira. Tata, nahiling ko sa TV, gwanin pick-up na climate change budgeting. I don't know kung ano yun yung climate change budgeting na yun. Isa ro dyan na sektor is the BIFAR, intended for fishery sector ang tabang. Ano po ang specific na tabang na pwede pong maitao for security kaya pong mga fishery sector 5 years to 10 years from now? Kasi pag kita ko, ma'am, gari nag-existing lang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in fishery sector, kung may mga arog po kayo nila, may mga climate change topics, and then after this, lain tanaram kung anong lang ginigibo kan lambang lado, ang opisina po nindo in the fishery sector po. So siguro saro-saro unta po sir. Ang BIFAR kaya bako man talaga siya directly gusto tang kita ang frontliner on climate change, although ang sektor kang parasira ang most vulnerable sa effects kang climate change. Kasi at times multi-sectoral sir ang nangyayari kaya kumbaga sarong team yan. Halimbawa, sarong issues on climate change itong fisher folk settlement. We wanted the fisher folk communities na magrayo duman sa mga vulnerable areas, pasiring duman sa medyo daisinda masyadong apektado, like halimbawa sa kaso kang Tacloban kay to during Typhoon Haiyan, identified tang low-lying ang area ninda na talagang ang storm surge maabot sa inda. So yun ang gusto tang gibuhon, kaso ang pag gibo kang inaapod tang settlement areas, and ang pagpahali mismo or ang pag-relocate kang mga fishing communities sa mga vulnerable areas, dakulo na sektor kayan ang magkakawat. So saro sana ang BIFAR. So hopefully saro yan sa mga gusto tang i-address, and based naman sa sa batas sa mga Republic Act like ining DRRM and climate change, we are only given about 1% of the budget na i-allocate for disaster risk reduction and management. So out of that, sinasabi tang igwa kitang mga attributions sa mga major programs and projects ta. So digdi sa climate change, ang may inaapod kaming buffer stocking. Halimbawa, dapat may mga reserve kaming mga pangke, mga monolines and other interventions na anytime may bagyo, may pwede kaming itao. So igwa din kaming sangunya, nagpa-pilot testing pa lang kami, may mini fish processing plant kami. So nagigibo kaming sardinas
na magbabuffer stopping din kami na anytime may affected na coastal communities na kung available ang mga canned goods maitaumi agad. So yan ang mga few of the programs or projects na ginigibo kang BIFAR patungkol sa climate change. Apart from those, kagaya itong na-mention ko na mangrove rehabilitation project. And next week nga di po sa first week of December nga di po sir, may planning workshop naman kami, more on research, development, and extension patungkol sa climate change para sa sektor kang Department of Agriculture and the DOST. So, sa ngunyan, gari nasa infancy pa lang kaya kita patungkol sa climate change. Bako pa man kita ang pinakamaurag na bansa or pinakamaurag na rehiyon patungkol sa climate change. Pero, maray manggirari ito na good thing na sa to in-implement ang nagkapirang climate change adaptation activities like DIGDI, itong Habitat for Humanity, something like that, na in-implement DIGDI sa probinsya kan Sorsogon. Saro din ang recipient ang gubat, itong sarong funded kang United Nations Food and Agriculture Organization Project, itong strengthening capacities ng mga local government units on climate risk management. So, may mga nag-aarabot pa kitang proyekto patungkol sa climate change and DRRM na hopefully naro-roll out yan sa sektor mismo, kagaya kaining fisheries sector. So, kami naman sa sektor kang fisheries, igwa din kaming inaapod na si VAT. Sarong mga tools yan na coastal integrity or vulnerability assessment tools iyan or tools in understanding resiliency in fisheries na gusto mi i-roll out hanggang sa fisher folk sector. Pero sa ngunyan, pinag-aadalan ta na i-capacitize ta muna or tawantang capacity building activities muna itong mga partners ta sa local government units para leveling off kang kaaraman ta, kang knowledge ta na isi-share ta sa LGU partners ta. So, one step at a time lang po, sir, kita. Siguro naman, pati sa government radio kami, siguro pwede kami sa inyo mag-offer ng mga libre, pasasuplayan lang po nito kami ng mga ITC material. Perhaps, niyan po na kayo ng material sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nag-English po, ma'am. Siguro, kaya mi na lang na i-contribute man sa opisina po nindo. Tagawa na lang po nindo kami ng mga materials. Di si ma'am, DB, nagpo-program po ini sa amon, siguro pwede yan masingit na mga programa kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Saro na lang ma'am, during BUB programs, may mga participation ang fishery sector. Nagkahatag sinanin mga pag-formulate kan mga programs and including budgeting kan sector ninda. Ang problema po, pag abot sa implementation, I don't know kung mag-ako kayo ni si Sara, pero seldom ko na nababati na sa implementation, yaong pampresensya kan fishery sector. Lalo na po kung mga napupolitika yan sa taas. O ngayaan sektor nindo dahil nagtabang sa kuya sa eleksyon, tarapos na kita. Kaya nangyayari po, ano ang assurance na pwede maitao sa pagi po kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Na dahil po, mapolitika ang bilog na sektor kan fishery. Nama ko po sarong parasira, na buhay na parasira, nagada na parasira. Mula noon hanggang ngayon, namatay mga parasira, dahil man niya sinso. So, inutong ko lang po, sir, ang BIFAR po, ang samuyang regional director, si Dennis Vidal Socorro, saro po siyang, inaapod kayan, miyembro kang Community Advisory Board, kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, every now and then po, sir, nag-host kami kay mga KBP meetings duman sa opisina. Nagkataon lang, sir, na tayo ka, sir, na imbitaran. Ako kasi ang Regional Information Officer, kaya bistado ko man ang mga media partners ta. So, sa sunod siguro, sir, kung may proposal ka na magtiripon-tipon ka mong mga media practitioners, gusto nindo magpa-share sa opisina, we will again host a meeting para sa Indo. And at the same time, mai-present mi sa mong mga media partners ang plans and programs kang BIFAR sa bilog na Bicol Region, lalong-lalo nga nangon niya na 2015. Kung makahuron mo, sir, ang mga media partners mo, we can host kung makalakbay-aral ka mo pasiring duman sa opisina. And in terms of implementation, sir, sa BUB, may inaapod kitang mga local partners ta LGUs na bako sindang eligible duman sa BUB na sinda ang mag-implement kang project. So, BIFAR pa din ang
i-implement kang proyekto, pero para iyan sa LGU. And sa sektor, ako mismo ang head kang technical working group kang BUB, kaya aram ko ang gabos na proyekto patungkol sa sektor kang pagsisira. So good thing na din yan na na-discuss ta para maski papano sina Cho Cesar, ang satong mga Fisher Folk partner, dai ma-disganar kang klase kang asistensya na tinatao kang mga government agencies. That's why kita nga ni sa ahensya, siguro orgulyo mi iyan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kami sana ang halangkawon ang recognition sa mga partners tang parasira kasi sinda ang major clients mi. Kaya every month of May may inapod kitang mangingisdang director program. So every month of May, bilog na bulan kang Mayo, ang sarong Fisher Folk leader ta or sarong parasira, sinda ang nagiging regional director. While ang samong regional director, nagkakaigwang inaapod na community immersion, siya man ang nagsisira para duman sa pamilya kung sisa itong leader or parasira na nagiging regional director. So laomi po sir na mas ma-intensify mi ang IEC mi sa media partners para nare-recognize din ang efforts ka mga local government agencies. Ayan, so dakulo nitong mga na-share ni Miss Noni na mga information, and with her 6 billion dream, hopefully, magkaigwang insurance in the future, mga parasira, ma-insure ang mga boats, ma-insure ang mga tao, yun ang napipick up ko kanina sa security na sinasabi ni Papa Redford. So, oo nga, although yung PhilHealth sabi nila is they are working out on it. So, hopefully, padiyot-diyot, no? Ang damo kung wala nang Okay, so hopefully, yung mga kabayo ay mga anak pa rin. And then yung mga apo ng mga kabayo ngayon ay maka-enjoy ng mga benefits na yon, And not unless na meron pang, yes, sir, may pahabol. Ang concern ko po doon sa aming barangay, dahil ang New Bato, may mga, may sakop siya na sitio, Santa Teresita. Doon po nakano ang dam site ng yung basurahan. May po, doon na halos ang barangay namin naapektuhan na. Dating linalabhan ng mga tao sa ngayon, hindi na po nalalabhan. Actually ma'am, yung pagkatapos ng Glinda, makita mo yung tubig doon sa Imburnal, papuntan doon sa dagat, halos ang distansya na sa dagat, halos dalawang kilometro lang galing dam site, doon dumadaan sa bahay ko. Makita mo yung tubig parang kape, yung tang. Pag umuulan, ganun ang nangyayari. Halos kulang na talaga yung isda na nabubuhay doon. Yun lang ang concern ko sa dahil alam ko, ma'am, may resolution na binigay ang barangay namin sa sa government kung paano ma-solusyonan din yung problema namin doon. Meron na po. Resolution. Okay. Yan lang po, ma'am. And again po sir, ang concern na po na iyan, duman giraray sa Environmental Management Bureau. And since may mga bisto kita sa EMB, ipaabot ko man po giraray ang concern mo, sir. Santa Teresita? New Bato po. Ang sentro. New Bato? New Bato. Sentro iyan, sir, kang bakon? Bako, ma'am. Ang Santa Teresita, sitio, doon po nakano yung dam site. Sige po, sir. Actually, Ta-mention ko sa Sabado. Yung mga tao doon, nagrereklamo din dahil karamihan po sa amin, halos mangingisda. Naghuli ng mga dilis. And affected po kayo doon, sir? Halos ma'am, dahil yung nilalabhan dati, ngayon hindi na. Natatakot na sila. Yun lang po.
po, sir. Siguro pwede natin ma-share yan sa atin kasi concerned din ng LGU Sorsogon City yung issue ninyo. And then, perhaps kasi, yun nga, sabi niya, may mga kakilala din sila, may kakilala din ako sa DENR, sa EMB. So, perhaps we can share kung ano yung mga pwede nilang gawin para mapagtuunan nila ng pansin, yung mga ganyan. Kasi, sir, kung hindi nakakarating sa kanilang kaalaman, syempre, hindi talaga, walang mangyayari doon, hindi maa-actionan. So, magandang na-raise po ninyo yan, sir. Thank you. Yes, sir. Sa akin lang po, ma'am, papasalamat po kami rito sa PIA. Through this PIA, siguro po, karamihan ng LGU kasi rito sa atin, na pagdating sa fishery sector, wala po silang knowledgeable. Even the panlalawigan, they have not so much knowledgeable about the fishery sector. Siguro, through this PIA, you can disseminate them, and maybe they can have little bit knowledge about the fisher folk sector. Siguro, this is the first time, ma'am, that the BIFAR been guested in the Kapihan? Actually po kasi nag-start lang kami ng kapihan in Sorsogon. I think, basta ngayong taon lang po, and this is the 5th kapihan. Yes. In 1 year, No, ma'am. 6 na kapihan. In the concerned agency, the BIFAR only? The first time? Oo. Yes, First ma'am. time namin Siguro dito. po, ma'am, this is the only way that some local government will know to disseminate about the fisheries sector. Not like other provinces that when it comes to fishery sectors, they are very much supported. Not like... Unlike PIA, wala po kaming pan-support sa ma'am. fishery No, sector. the concerned agency, Opo. especially the provincial government. Maybe, ma'am, you can ask some pangsangguniang palalawigan if they have now knowledge about this fishery sector. Because there are some provincial representative that they even know what is the fishery sector is happening. In fact, provincial Sorsogon are coastal area. It's only Irusin is not the coastal area. Kaya po, ma'am, through this PIA, maybe you can disseminate this, and this is a big help to us to the fishery sector. Thank you po, ma'am. Yes, sir. Isa po ito sa dahilan kung bakit po, isa ito sa mga naging topic namin dito sa kapihan sa PIA bago po magtapos ang lahat ng kapihan ngayong taon ng PIA dito sa Sorsogon. And we are very glad na yung AITB po ay nakuha naming partner for free. Wala pong binabayaran ang PIA. Talagang kabutihang loob lang ng ating AITV at ni Father Romel ng Emilianum. So, kaya po tayo nakakapag-ere ng ganito. And ito po ay paulit-ulit na ini-ere ng AITV, kaya marami po ang nakakapanood nito. So hopefully, dahil nandito naman po sa ating kung province ang pag-uusapan natin, nandito naman sa Sorsogon City ang seat ng mga opisina natin dito, and hopefully, makita nila itong ating ipapalabas, paulit-ulit na nire-replay po ito. So sana, kung ano yung inyong dream, kung ano inyong mga wishes, sana po, ganun din kasi ang aming wish na sana itong sektor ng fishery. Kasi kung nako-compare ko without offense doon sa agriculture sector, sa mga farmers natin, kung titingnan ko po, parang mas deprived po talaga ang fishery sector. Hindi po ninyo pwedeng patituluhan ang dagat. Samantalang ang mga farmers po ay pwedeng patituluhan ang kanilang mga lupa. So kung kaya po, meron din kaming spot talaga, yung aming puso ay may spot po talaga para sa mga nasa fishery sector. And we are very glad na nakasama namin si Miss Noni. Agad-agad kahit nandun sa malayo, ito nung na-FB ko lang siya, so, nag-yes siya agad, no? So, kung wala na po tayong mga katanungan at this point, Miss Noni, siguro hinga na lang kita ng panghuling mensahe mo bago natin tuluyang tapusin ang ating kapihan ngayon. So, siguro sa mga parasira yun nga, patungkol sa climate change, ang request mi talaga, dahil na kamo magparatapok, magparaapon kang mga basura sa kadagatan. And so hopefully, makapag-share din kami sa plans and programs kang BIFAR para mas maintindihan kang sektor kang pagsisira ang klase kang mga interventions or mga activities na ginigibuta para sa karahayan kang sektor. And bationg ko lang ang Provincial Fisheries Officer Digdi si Sir Hill, mahigos-higos man si Mr. Hill Ramos. And so mga pag-iribata din sa Sorsogon Demonstration Fish Farm and sa Samuyang Regional Director na
maigot pa manggiraray hanggang sa Ngunyan. Hopefully makapag bisita siya digdi kasi may mga interventions kaming gigibuhon din para sa Sorsogon. So, good day po sa gabos na mga viewers kang AITV and salamat sa imbitasyon kang Philippine Information Agency digdi sa kapihan sa PIA. Okay, so thank you very much, Miss Noni. Nagpapasalamat din po kami sa mga nandito ngayon. Hopefully, sa mga susunod pa po ay magkita-kita tayo sa iba naman sigurong topic or any related topic. And by the way po, we are planning na sana po matuloy, let's pray na matuloy yung aming stakeholders forum, and I will be inviting again yung mga nasa fishery sector na nandito ngayon na representative. So hopefully ma-invite namin kayo uli at hopefully matuloy yung aming stakeholders forum bago matapos ang taong ito. So, wala kaming maibibigay sa iyo, Miss Noni, na iba kundi ito lamang na certificate of appreciation dahil sa iyong, we really appreciate na yes ka agad ang sinabi mo sa amin, no? Ayan. Thank you very much. Okay. Thank you so much. And on behalf po of the Philippine Information Agency, sa aking mga kasamahan, si June, si Karen, nagpapasalamat po kami sa AITV sa pagbigay sa amin ng pagkakataon na muling makapag-ere dito sa kapihan sa PIA program. And then sa mga crew na nandyan, lagi na lang on the go. Maraming salamat po. At kay Father Romel Ermita, ang ating butihing school director ng Emilianum College Incorporated. Maraming salamat. Sir Toti, maraming salamat sa pagdala mo din ng iyong mga estudyante. Wala ka ng sawa sa pagsuporta sa amin. At sa mga representatives, gusto kong pasalamatan si Mr. Danilo Gabito, yung ating Chief ng Fisheries Division ng Office of the Provincial Agriculturist, sa pagtulong sa atin at yung buong tanggapan po ng OPAG dito sa Sorsogon kay Sir David Hiliego, kay Ma'am Tess Destura sa pagbigay sa atin ng pagkakataon na makapunta po ang representatives ng ng ating mga nasa fishery sector. And Madam, opo, maraming salamat po sa pagpunta, So ito po sa muli si Benny Recibido ng Philippine Information Agency. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We established orphanages and helped the poor.
We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith, for centuries we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home.